Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa mundo nga ng mga agimat at anting-anting sa Pilipinas, isa sa mga pinakakilalang uri ng proteksyon na matagal nang ginagamit at pinahahalagahan ay ang mga medalyon. Sa loob nga ng maraming henerasyon, iba't ibang uri ng medalyon ang naipasa mula sa matatandang antingero, deboto at mga taong naniniwala sa kanilang espiritual na kahalagahan. Para sa ilan, ang medalyon ay isang simpleng simbolo lamang ng pananampalataya. Ngunit sa mga alamat at tradisyonal na paniniwala, may mga medalyong inuugnay sa iba't ibang uri ng kapangyarihan tulad ng proteksyon laban sa kapahamakan, lakas ng loob, gabay sa paglalakbay at pagtataboy ng masasamang espiritu. Mahalagang tandaan mga ka-horror na ang mga tatalakayin natin ay batay sa mga alamat, kwentong bayan at paniniwalang naipasa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Hindi ito napatunayan ng agham at dapat tignan bilang bahagi ng ating kultura at pamana. Sa episode nga na ito mga ka-horror ay ating aalamin ang mga pinakasikat na medalyon sa Pilipinas base sa kapangyarihang inuugnay sa kanila. Number 5. Medalyon ng Birheng Milagrosa. Nagsisimula ang ating listahan sa medalyon ng Birheng Milagrosa. Isa ito sa mga pinakalaganap na medalyon hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Makikita rito ang imahe ng mahal na Birheng Maria na napapalibutan ng mga simbolong may kaugnayan sa pananampalatayang Katoliko. Sa mga deboto, ang medalyong ito ay sumisimbolo sa pagmamahal, paggabay at pag-aaruga ng mahal na Birhen. Dahil dito, marami ang nagsusuot nito bilang paalala ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa ilang kwento ng mga matatandang deboto, ang medalyon ng Birheng Milagrosa ay madalas na inuugnay sa proteksyon laban sa panganib at mga hindi kanais-nais na pangyayari. Dahil sa lawak ng paggamit nito sa Pilipinas, naging isa ito sa mga pinakakilalang medalyon sa bansa. Number 4. Medalyon ng Sator. Isa sa mga pinakamisteryosong medalyon sa ating listahan ay ang medalyon ng Sator. Ang pangalan nito ay nagsisimula sa sikat na Sator Square, isang sinaunang salita na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa mga kwento ng ilang antingero, ang Sator ay itinuturing na simbolo ng kaayusan, proteksyon at espiritual na balanse. Ang kakaibang pagkakaayos ng mga titik nito ang dahilan kung bakit ito naging tanyag sa maraming tradisyong esoteriko. Maraming kolektor ng agimat at medalyon ang naghahanap ng medalyong Sator dahil sa natatanging kasaysayan nito. Para sa ilan, isa itong simbolo ng karunungan at matatag na pananampalataya. Number 3. Medalyon ng Infinito Diyos. Sa mundo ng mga antingero, isa sa mga pinakakilalang pangalan ay ang Infinito Diyos. Ang medalyong ito ay madalas na nauugnay sa iba't ibang orasyon, simbolo at tradisyong espiritual na matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Ayon sa mga alamat, ang Infinito Diyos ay kabilang sa mga medalyong may malalim na simbolismo. Maraming antingero ang nagbibigay ng mataas na paggalang dito dahil sa koneksyon nito sa mga sinaunang paniniwala at espiritual na tradisyon. Hanggang ngayon, patuloy itong pinag-uusapan sa mga grupo ng mga nag-aaral ng agimat at anting-anting dahil sa lawak ng impluwensya nito sa kultura ng mga antingero. Karapat-dapat itong mapasama sa ating listahan. Number 2. Medalyon ng San Benito. Isa sa mga pinakaginagalang na medalyon sa buong mundo ay ang medalyon ng San Benito. Sa Pilipinas,
Napakaraming deboto ang nagsusuot nito bilang simbolo ng kanilang pananampalataya. Makikita sa medalyong ito ang iba't ibang titik at simbolong may kaugnay sa buhay ni San Benito. Sa tradisyong Katoliko, ito ay matagal nang itinuturing na paalala ng pananalig, katatagan at espiritual na proteksyon. Dahil sa lawak ng paggamit nito at sa matagal nitong kasaysayan, ang medalyon ng San Benito ay nanatiling isa sa mga pinakasikat at pinakaiginagalang na medalyon sa Pilipinas. Number 1. Medalyon ng Tres Pico Roma. Nangunguna sa ating listahan ang medalyon ng Tres Pico Roma. Para sa maraming antingero at kolektor ng agimat at anting-anting, ito ang isa sa pinakatanyag na medalyon sa bansa. Sa dami ng mga alamat at kwento patungkol dito, naging simbolo ito ng misteryo at mataas na paggalang sa mundo ng mga anting-anting. Maraming nagsasabi na ang Tres Pico Roma ay kabilang sa mga pinakahinahanap at pinakapinahahalagahang medalyon ng mga tagapag-ingat ng mga sinaunang tradisyon. Bagamat magkakaiba ang mga kwentong umiikot patungkol dito, iisa ang kanilang pagkakatulad. Ang pagkakilala sa Tres Pico Roma bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensya at pinakasikat na medalyon sa Pilipinas. Meron ding 5 medalyon na bagaman hindi sila napasok sa 5 pwesto, ay karapat-dapat din silang banggitin dahil sa kanilang kasikatan. Kabilang dito mga kahoror ang medalyon ng Santo Niñong Hubad na sumisimbolo sa kababaang loob at pananampalataya. Nariyan din mga kahoror ang medalyon ng Metatron na kilala sa ilang espiritual at esoterikong tradisyon dahil sa kwalipikadong sagradong geometriya nito. Kasama rin mga kahoror sa listahan ang medalyon ng 5 Bucales na matagal nang bahagi ng mga usapan patungkol sa mga anting-anting at orasyon. Hindi rin mawawala ang medalyon ng 7 Arkangheles na inuugnay sa 7 pangunahing arkanghel sa tradisyong Kristiyano. At panghuli mga kahoror ang medalyon ng Santo Cristong Baliktaran. Isang medalyong madalas pag-usapan dahil sa kakaibang disenyo at mga alamat na nakapalibot dito. Sa pagtalakay natin sa mga pinakasikat na medalyon sa Pilipinas, makikita natin na higit pa sila sa mga bagay na isinusuot o iniingatan. Sila ay bahagi ng kasaysayan, kultura at pananampalatayang naipasa mula sa ating mga ninuno. Maaaring magkakaiba ang paniniwala ng bawat tao tungkol sa mga medalyong ito, ngunit hindi maikakaila na naging mahalagang bahagi sila ng pagkakakilanlan ng mga maraming Pilipino. Sa huli, ang tunay na kahalagahan ng isang medalyon ay hindi lamang matatagpuan sa mga alamat na bumabalot dito, kundi sa mabuting layunin, pananampalataya at paggalang ng taong nagtataglay nito. Sa susunod na episode niya mga kahoror ay pag-uusapan naman natin ang mga pinakamabisang kapangyarihan ng mga agimat at anting-anting sa Pilipinas. Bakit ang karamihan ay nag-iinteres sa mga kapangyarihang ito? Bakit sila naging bahagi ng maraming antingero? At ano ang mga kwento sa likod ng kanilang kasikatan? Hanggang dito na lang mga kahoror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.